redness, yung swelling, so that healing will take place. Okay, ayan. Kaya naman, meron po tayong tinatawag na healing crisis. Okay, narinig niyo na po ba ito, ang healing crisis? Pa-comment naman ng yes kung ikaw ay nakarinig na ng healing crisis. Ayan. Yes na yes, di ba? Madalas natin ito nakikita, no? Or madalas natin ito nababasa or na-experience sa mga clients natin, okay? Madalas ako nakaka-receive ng mga messages, ma'am, nung nag-take po siya ng Elixir Placenta, parang medyo sumakit po yung katawan niya. Ma'am, bakit ganun yung pain? Parang mas lalong lumalala. Ano po ang gagawin ko? 'Di ba? Sino po ang naka-experience ng ganyan? Pa-comment naman ng me kung ikaw ay naka-experience ng ganyan sa clients mo na parang mas lumalala yung mga sakit nila. Okay? At kinakabahan tayo, no? Ano ba ang nangyayari? Okay. Ano ba ang healing crisis? Ayan, maraming salamat po sa mga nag-comment. Ayan, mukhang marami-rami ang nakaka-experience nito sa mga clients nila. Okay. Ano ba ang tinatawag nating healing crisis? Balikan natin kanina si inflammation. Sabi din dito sa inflammation, it is a healing mechanism by the body. Okay? Si healing crisis po, is a term used in natural medicine. Tayo po ay natural medicine. The Elixir Placenta is made up of active ingredients, natural. Okay? So, mga organic po ito, to describe a temporary worsening. Ibig sabihin, temporary lang po ito na mararamdaman ninyo. Okay? Of symptoms that may occur when the body is cleansing itself of toxins or undergoing energy healing. Okay? As I have mentioned earlier, si inflammation, siya pa yung nag-alert sa ating katawan that there is a problem in our body. So the healing crisis is also like that. Kapag meron po tayong in-ingest na natural medicine sa ating katawan, sabi ni body, naku, meron na tayong katuwang, meron na tayong katuwang for healing sa mga damaged tissues or may mga problems sa organ natin. Kaya nagkakaroon po ng mga worsening ng symptoms, nagkakaroon ng pain, nagkakaroon ng redness, ng swelling, same as with the symptoms of inflammation. Okay, so nag-undergo po tayo ng healing crisis. A healing crisis can be uncomfortable and sometimes alarming. Okay, so kanina lang po, may naka-receive din ako na message, ma'am, ano po nangyayari sa client ko? Parang nag-allergy daw po siya, nagkakaroon siya ng palpitation, parang hindi po siya hiyang sa Elixir Placenta. Okay. Alam niyo po ba that that is a natural defense ng ating katawan anytime na meron po tayong nai-ingest na bago sa ating katawan. Okay? Ibig sabihin, the more you feel a healing crisis, okay, a temporary worsening of your symptoms, ibig sabihin po, maraming nire-repair sa iyong katawan. Alright? So, ibig sabihin po na ito yung time in your body na marami siyang kailangan i-repair sa iyong katawan. If hindi ka naman naka-experience ng healing crisis, ibig sabihin po your body already adapted to the changes and wala po masyadong problem sa iyong katawan. Most likely, nakaka-receive ako ng mga questions or inquiries about this one, lalo na kapag nag-worsen yung symptoms, for cases with cancer, for cases po na meron mga skin allergies, okay? Cases with problems of the heart. Okay? So, yung mga medyo malalang sakit na po, ibig sabihin, marami na pong kailangan ayusin sa ating katawan. Okay? Because inflammation equals to healing takes place. Okay? Ayan. So, naiintindihan po ba? Okay? Am I making myself clear? Okay? Ayan. Clear po ba yon? Okay, yes. Ayan. So, it is also a sign of the body's self-healing process. Okay? Kasi nakita natin kanina, ang ating katawan naman po talaga ay merong self-healing process, no? Kayang-kayang mag-heal ng ating katawan kahit hindi po tayo uminom ng mga food supplements. However,
sometimes, sobra-sobra na yung viruses, sobra-sobra na yung bacteria sa ating katawan na hindi na po kaya mismo ng ating body. Okay? Ayan. Yan po pala ang unang pakiramdam na nag-take ng elixir. Yes, especially po kapag very worst na yung kanyang symptoms, very worst na po yung kanyang mga problems. So nakaka-experience po talaga ng healing crisis. So not all inflammation is bad. Hindi po lahat ng inflammation